Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyong kachismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paula Avellino. And para po sa gabing ito, ang tatalakayin natin pag-uusapan ay ang mga new blessings sa buhay ngayon nila Kim and Paolo, and syempre ang katotohanan na talagang napakahirap pong pataubin ng dalawa. Sobrang lakas talaga nila Kim and Paolo. Pero bago po ang lahat, sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button natin at notification bell na rin sa baba upang kayo po ay maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paula Avellino, sagot na po natin yan. And bilang pasasalamat po pala natin sa ating mga taga-subaybay na walang sawa po na sumusuporta sa ating daily updates. Narito at meron po akong ilang comment na napiling basahin tonight. So, ang first comment nga natin ay nagmula po dito kay Sir Sonny Guillermo. Nako, Ginoong Sonny, magandang gabi sa iyo at maraming salamat sa pagkokomento. Sabi niya rito, sa susunod, pag may nag-invite, wag nang pumunta ang Kim Pao para hindi ma-issue kay Che na ginagamit niya ang Kim Pao. Masabit ang pangalan niya sa Kim Pao. So, ayun na nga. Parang ang hirap naman ito. Ano po, lalo na ko siguro kung ang kukumbida po sa Kim Pao ay malapit kina Kim and Paolo. Pero kung tutuusin ko talagang may care sila kay Kim and Paolo, hindi nila paghaharapin, pwera na lang po kung meron talagang tawag dito, niluluto, etc. Ganyan. Ang hirap din kasi talaga tumanggi. Lalo na si Miss Garlic, di ba? Birthday salad po niya. So, ayun, maganda na lang din po talaga yung naging desisyon ng Kim Pao na huwag na pong tumagal pa doon. And syempre, ang pagpo-post si Paolo ng larawan before po ang occasion or ang event na yon. So, kilala niyo naman siguro sila Kim and Paolo, di ba? Ayan, na sila po ay marunong makisama at mabait po sa kanilang mga kasamahan. So, para wala pong masabi, nag-attend na sila. Pero siguro nga, next time, para may iwasan ng intriga, wag na silang sumipot. What do you think sa po ni Ginoong Sonny? Kanya pong suggestion. Comment ka lang po kayo dyan sa baba. Samantala, dumako naman po tayo sa comment ni Emelita Briones Mercado. Ginang Emelita, shout out po sa inyo. Sabi niya, huwag na, Kim Pao na lang. Sa tingin ko, hindi magandang katrabaho si Janine. Baka puro paninira lang ang gawin kay Kim. Grabe, inggit niya kay Kim. At least hindi na kailangan pang makipag-collab sa Kim Pao. Kasi kumikita naman ang series at movie nila. Gusto lang ng mga yan na paingayin ang Econin kasi walang pumapansin sa tambalan nila. Huwag na ang Kim Pao ang gawan nyong ground, ang gawin yung ground. Masyadong palaaway ang fans ni Janine. Hindi naman niya kayang pagsabihan, baka sinusulsulan pa niya. Kim Pao lang ang support namin. Wala nang iba na gustong makisakay sa kanila yan. So, ayan, finally, mayroon pong nagsabi na talagang mga fans po ang masyadong palaaway, di ba? Yung mga fans talaga, minsan sila yung nagiging reason para masira pa yung idols nila. Yung mga toxic fans, ewan ko ba, bakit kahit sa Kim Pao naman po, kahit siguro sa kahit na anong fandom, merong mga toxic na ganyang tao na hindi iniisip na sa kanilang ginagawa, yung kanilang idol po mismo ang nasisira. Sana nga dalangin ko din sa Kim Pao fans, sana mawala na rin yung ilang toxic kasi nalalahat tayo 'di ba? Kahit yung totoo naman, as much as possible, Kim Pao's update at magagandang happening sa buhay at mag-focus tayo. Nais natin mag-focus sa mga update, ayuda nila Kim and Paolo at labas na tayo sa kaganapan ng iba. 'Di ba? Ang saya kaya ng mga update sa Kim Pao, lalo na kung talaga kayo nakatutok po sa kanila since day one.
kung titingnan nyo ngayon yung mga pinagdaanan at kung papaano sila before, grabe, sobrang nangangapa talaga tayo. Pero ngayon sila na yung kusang nagbibigay ng ayuda, ganyan. Ang layo na talaga, ang layo na ng Kim Pao before sa ngayon. Lalo na rin si Paolo, ang layo na niya before sa ngayon. Biruin mo, siya talaga yung nagsiset up pa ng mga live, nagsasabi kay Kim live tayo, tapos ayan, meron na naman siyang another plan para sa mga Kim Pao fans, live daw next time sa TikTok naman. Ano kaya ang magandang announcement ng Kim Pao sa susunod, di ba? Anyway, dako naman tayo sa comment po ni Ma'am Nenita Valdres. Magandang gabi. Sabi niya rito, no talaga, kahit sino sila, mga love teams, only Kim Pao lang. No way, pasikatin lang nila yung mga yan. Kim Pao, dapat na walang kahit sinong mga love teams, lalo na ang isa dyan na may 3M. Gets nyo, kahit hindi sila Echo Live, sisikat pato na sila. Kasi marami kami mga fans nila. Mga nasa abroad, marami. Kaya huwag na, period. So, kumbaga, in short, ang naisabihin ni Ma'am Nenita Valdres, kahit medyo may mga typo error, hindi ko na-gets yung iba. Ang nais niya sigurong iparating is, hindi kailangan ng Kim Pao ng iba para umangat. 'Di ba? Dahil kayang dalhin ng Kim Pao fans kasi maraming mga fans nasa abroad na talaga pong nakasuporta sa kanila. Kumbaga ay kaya pong magsolo nila Kim and Paolo. Anyway, dumako naman tayo dito sa mga na-post ni Kimi na regalo ni Pao sa kanya. OMG. Pero alam niyo ba, hindi lang naman yan ang mga regalo ni Paolo kay Kim. So, unahin nga natin itong notebooks. Ayan, nalala nyo ba yan? Diba, update pa yan ni Pao sa Discord. Tapos ito, comfortable taping chair. Yeah, ma'am, nireregalo talaga ni Pao kay Kim. Mga bagay na talagang kailangan ni Chinita Princess. So, alam niya, may stress din. So, kita rin po natin na kapag may taping si Kimi, so ito yung comfortable chair na ginagamit po niya. Diba, gamit na gamit, every time talagang maalala ni Chinita Princess si Pao. At makikita mo sa mga regalo niya, regalo ni Pao kay Kim, kung gaano siya ka-concern dito, diba? Tapos ito, bouquet of flowers. Ayan, na kumpleto pa talaga yung pangalan ni Chinita Princess. Ayun, yung race bike na grabe kamahal-mahal. Tapos another bouquet of flowers. Tapos luxury watch. And yung etong phone. Meron pa yung mga shades, di ba? Libre ni Paolo nung nag-ibang bansa po silang dalawa. And marami pa, sabi nga ni Pao, bakit di niya sinishare yung mga binibigay niya kay Kimi. Si Kimi naman, lang, patawa-tawa lang. So, kasi ni Kim, humble lang, napaka low-key lang nilang dalawa. Hindi mo akalain, dami palang mga bigay na regalo ni Pao kay Chinita Princess, di ba? I mean, alam naman natin na binibigay niya ng regalo si Chinita Princess na hindi po nakapagtataka. Pero ano-ano kaya yung mga yun? Yung mga hindi pa nasi-share ni Kimi sa atin. Ayan. Anyway, dumako naman tayo dito po sa My Love Will Make You Disappear. Grabe. Top 3 ang My Love Will Make You Disappear. Congratulations. So, nangunguna po ang Contravida Academy. Next po ang The Delivery Rider. Then pangatlo po ang My Love Will Make You Disappear with 3.6M. Grabe, congratulations Kim and Paolo. Tapos ito yung mga sumunod pa and so on and so forth. And another congratulations kila Kim and Paolo kasi sila po ay pasok. Grabe, hindi lang pasok number 1. Talagang waging-wagi ang Kim Pao. Alam nyo, natuwa nga ako kasi ultimo yung kalaban na, di ba, kabilang kampo ay talagang aminado na hirap po talagang pataubin nila Kim and Paolo. Sabi nga dito, hirap din kalabanin ang Kim Pao for Paula Avellino. Pero laban, Chief Vice for Dustin and Bianca. So nakakatuwa na talaga
tinatanggap nila yung katotohanan na mahirap talagang kalabanin ang Kim Pao. Take note, hindi pa alam ng lahat ng Kim Pao fans ang tungkol dito sa mga poll na yan, di ba? Usually, ilan pong mga Kim Pao fans hindi marunong bumoto. Pero wag ka. Hirap na hirap pataubin ng kabilang kampo or ng kalaban sila Kim and Paolo. At ang nakakatuwa dito ay tanggap nila, 'di ba? Unlike sa yung ibang fandom na hindi matanggap ang katotohanan na hindi nila mapapataob sila Kim and Paolo, hindi nila mapataob ang Kim Pao. Grabe, taas ng pride, 'di ba? Anyway, congratulations kina Kim and Paolo. Ayan, number 1, nangunguna po talaga si Chinita Princess, si Kim Chu sa final sexiest of the year. Ganun daw si Paula Avellino, number 1. Silang dalawa ni Chinita Princess talaga nangunguna. So, congratulations Kim and Paula. Daming blessings nyo, ha? Dami. At pag nanalo sila, another blessings to sa buhay nila Kim and Paolo. So, ayan, congratulations. And maraming salamat po sa mga bumuboto. And keep voting, guys. Anyway, hanggang dito lang po muna ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita-kits po tayo muli sa mga susunod natin, chikas. Marami pong salamat.